Yes, Papanazareno na eh, kung sino na yung makakasakay, hindi namin alam. Oo, basta, yun, sinabi naman na nilang lahat. Gusto na lang mag-thank you sa catering. Napakasarap po ng food kanina. At yun talaga yung totoong inuna ko. Pagdating po sa Film Fest, magtulungan na lang po tayo bilang mahirap talaga. Pero sana nga by this time, mababalik na natin yung mga tao sa sinehan. Unahin natin ang pelikula, Firefly. Tama? Kasi kami may CGI kami. Ano kami, we're gonna give you a spectacular experience. Ano? May VFX ang Malyari? Sige, ikaw na. Maraming salamat, Alessandro De Rossi. Katulad ni Ding Dong Dantes na may dalawang pelikula sa Metro Manila Film Fest ngayong taon, ang alam natin kasama siya rin sa Firefly at nasa Rewind siya. Nandito po ang may dalawang pelikula rin ngayong taon, Gombursa, at nandito siya para sa Malyari. Nandito pa si Piola Pascual, ang Entertainer of the Year ng Aliw Awards. Okay na nga po sa inyo lahat. Nakakahiyaman pero kailangan magsalita. Magagaling po yung mga kasama ko dito sa Entablado and masaya po ako sa MMDA sa inauguration ng ating building. And I hope this continues, of course, through the succeeding years. And with the support of everyone. And, you know, yung MMFF na mangyayari this year, it's a really big blessing para po sa buong entertainment industry. So, sabi ko nga, napaka-busy ng mga press ngayon, napaka-busy nating lahat. Pero sana, you know, we hold hands and we just really appreciate Philippine cinema. Na para sa atin naman po lahat ito, para ma-push pa natin yung boundaries for us to be able to showcase what we can, you know, talent-wise, and you know, what we have with MMDA, and now the festival, which will, of course, go somewhere else after this. Sana po talaga supportahan natin ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Merry Christmas! Maraming salamat. At bilang pangwakas, bilang pangwakas ng mananalita nila, nandito po yung ina ng laging saklolo ng Metro Manila Film Fest, Execom. Anin natin ang ilang pananalita, si Boots Anson Roa. Rodrigo. Maraming salamat, Noel and Attorney Rochelle, sa mga leaders po na bumuno ng MMDA, MMFF. Magandang hapon. Medyo split personality po ako ngayon. Kasi ako'y inilagay dito ni Attorney Rochelle kasama ng mga artista, of course, ni Mayor, kumusta po Mayor, na may dugong artista din dahil sa kanyang mga magulang. Nananalaytay po sa aking dugo ang pagiging artista, hindi lamang po dahil ang tatay ko artista noong 50s and 60s, kundi hanggang ngayon lumalabas pa rin po ako sa pelikula, kaya lang wala po akong entry ngayon. Hindi po napili yung entry. So, ganun ka-fair, di ba? Ang selection committee, yes. kasama ka sa Yeah, I had to resign from chairmanship of the selection committee kasi yung producer po nung pelikula na nagawa ko, ipinasok nila for application para wala pong conflict of interest. But it's a wonderful, wonderful choice. And honor po na maihanay po ako dito sa mga artistang ito. Di lamang dahil ako yung pinakamatanda sa kanila, kundi dahil siguro in terms of experience ako ng mga lugi. Mga 2 years ang tanda ko sila. 78. 2 years ang tanda ko, okay, kasi 32 lang po ako. Okay na, okay. At maraming salamat din po. At ako po ay may karangalan na maging bahagi po ng Execom ng MMMF for maybe 20 years. Ako yata yung pinakamatanda dun sa Execom. Thank you for having me, and thank you for having Mobile Fund as one of the beneficiaries. Sabi nga po nung ating slogan, tara na magsaya, makiisa sa pelikulang Pilipino at hatakin po natin lahat ng mga manonood pabalik po sa mga teatro. Maraming salamat po. Okay, we're ready to entertain 5 or 3 questions from the press. Can we have the more senior ones to do it? Tita Aster Amoyo, whom we're really glad to be here. Tita Aster, there's a microphone there, Manong. Ayun here. Wow, it's a privilege. Maraming salamat. Good morning to everyone.
Unfortunately, wala dito yung mga ibang stars ng ibang pelikula. And this is, I think, the very first, may FF naman the last 2 years, pero I think kakaiba ito. So, can I ask everyone sa stage, how do you, kung paano nyo, ano ang expectation nyo sa darating na Metro Manila Film Festival? Nice expectations, I guess, and what also can the audience expect from you? Yun din siguro, no? What's your expectation Correct. from this year's Metro Manila Film Fest? At sa mga entries niya para i-particularize natin, ano yung may expect nila? Dong? Tita sir, good morning. Good noon to you. With regards to expectations, ang kaya lang po talaga naming masagot dyan ay kung ano yung pwede namin ibigay as performers, maybe also as producers. Kasi sa totoo lang, hindi po talaga natin mapipredict kung paano po tayo, ano yung magiging reception ng mga manonood. Ayaw po namin mag-expect kasi gusto namin yung makokontrol lang namin, which is our performances. Pero ginagaranti po namin na 100% po talaga ang aming commitment ang ibigay dito. So more than expectations, it is our prayer and our hope na ma-appreciate po nila yung trabaho namin. Yung expectations ko siguro is we have 10 great films. All of them will definitely be of 100% class performances from my fellow artists. At siguro yung masasabi ko na lang is yung choice ng mga viewers kung ano ang uunahin will be really, really hard. But after Firefly, mahihirapan siguro yung mga viewers dahil just like siguro yung panel of judges sa Miss Universe, how tough it is for them to pick the different candidates. I think here with 10 great films, the viewers will have a difficult choice on which one to choose to watch first. Ako po yung expectations ko siguro manggagaling dun sa maumusan lang namin yung Becky and Joke lang po. Hindi, gusto ko Hindi po yung pelikula na ilalabas po siguro namin yung Metro Manila Film Fest is to go beyond the Metro Manila Film Festival itself. Kumbaga gusto namin na tumagal siya, gusto namin na panoorin siya ng mga Pilipino even after the Metro Manila Film Festival. And yun din naman yun yung pinaka-inspiration namin sa pelikula namin sa Gumbuzo, that it goes beyond the film festival that we're going through, may it be here in the Philippines or outside the country. Parang may sinabi ka tungkol sa Becky and Badal, hindi ko masyado narinig. Maangatan lang namin. Try nyo. Hindi. Sa totoo lang, nagsasaya-sayahan na kami, pero sa totoo lang, kabadong-kabado kami. Ako kabadong-kabado. Pero, ako lang ba? O, di confident kayo. Si Doc nga naka 200% na. Kanina pa siya 100% ng 100%. Ako sa totoo lang, kinakabahan ako. Ayoko nang mag-expect kasi yun na nga, may mga bagay na hindi natin makontrol, di ba? So talagang sinurrender ko na po sa Panginoon. At saka, panay naman ang hihingi namin ng tulong sa mga kinauukulan. Baka naman pwede tayong magtulungan, maging madali na sa lahat ng tao, makabili ng ticket, ganyan. Maipalam sa mga tao na merong mga pelikulang pwede nilang panoorin at puntahan sa Pasko. So, yun na lang po, wala na po ako ina-expect, kundi gusto ko na lang i-congratulate lahat ng mga kasama ngayon sa MMFF, sa MMDA, sa hindi natin talagang pagsuko, yung lakas natin talagang lalo natin pinagtitibay because we believe that this tradition is really important. Di po ba, Tita Boots? Tita Boots? Okay na yun. Move on ka na. Expectations. Siyempre, number 1 kami. Charot, hindi. Hindi, ang Firefly lang yung talagang buong pamilya. All ages are welcome. Bakit? Nagpo-promote ako. Ba't tinapos yung mic ko? Bias. Somebody. Malyari, sige na, malyari na. Ay na. Lolo kasi 3 yung role niya sa film. So sabi ko, nag-text ako sa kanya, sabi ko, Papa P, nag-expect ako ng 3 yung nomination mo sa Best Actor per role.
hopefully may isa doon na manalo. 4 ba role mo? Hindi, wag na yun. Basta yun na yun. Yun. Expectation, Tita Aster. Ito po, parang sabi nga, all cards on deck. Para sana lang talaga maibigay ng tao yung suporta. We always believe na may chance naman tayo may ipakita yung ganda ng pelikulang Pilipino. So yun lang talaga sana, ma-appreciate po ng lahat. Hindi competition to, magkakaibigan po kami lahat. Magkaka-contemporary tayo sa industriya, so sana po talaga. Si Tito Boots na una, hindi ako. Yun lang po, maraming salamat po. We'll skip Tita Boots now. Let's have Kylie. Kylie Versosa here for the movie Hi, Penduko. So, andito po ako to represent Penduko. I'm really so honored to be here and to represent my film. Ang ganda po ng ginawa ni Jason Paul Lacsamana dahil binago po niya yung Pedro Penduko, isang napakasikat na Filipino folklore, Filipino action, fantasy, adventure film. He did a wonderful spin-off na ginawa niya pong mas modern ang Penduko to relate to adolescents, to adults, to people today. So, ang dami pong lessons na tinatackle, and we have a great cast. Alongside me is Mateo Gudicelli as yung bagong Penduko, Sir John Arcilia, Albert Martinez, and marami pong baguhan din na actor. So, expectations for the film, I guess it's to enjoy the movie that we made, and para i-celebrate din yung mga i-celebrate din ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Kylie. We'll end